Ano po natural remedy sa postnasal drip? Ang postnasal drip, yung nagkakaroon ka ng sobrang plema sa likod ng lalamunan mo at tumutulong pababa mula sa daluyan ng ilong mo. Ito yung maaring sanhi ng sinus infection and allergies. Ang postnasal drip po, nagiging sanhi ito ng bad breath. Ngayon, pwede mong gamin yung saline nasal spray na bibili ito sa mga local pharmacy. Itong nasal spray na to nakakatulong para malusin ang mucus, ma-reduce ang inflammation. Kaya pwede ka ring gumawa sa bahay sa isang tasa ng warm water, maglagay ka ng kalahating kutsarita ng asin. Tapos pwede kang bumili ng spray bottle, ilagay mo doon. Tapos ang paggamit nito, 2 to 3 times a day, ang gawin mo, yuyuko kang pa ganon, tapos takpan mo yung isang butas ng ilong mo, spray mo yung isang butas ng ilong mo, spray mo ng ganon, pagkatapos, i-hold mo yung breath mo habang ini-spray mo. After that, i-blow mo na yung ilong mo para maklear yung solution, para mailabas yung plema. Ngayon, pwede ang gawin mo, ilabas mo yan sipon dyan sa may lababo, sa ng CR mo. Yan. Pwede ka rin gumamit o uminom ng apple cider vinegar, isang kutsara, ilagay mo sa isang basong tubig na warm water, lagyan mo ng honey. Mga 2 times a day, inumin mo to, nakaka-clear din ito ng mucus. Pwede ka ring gumamit ng ating crystal oil, ihaplas mo sa dibdib mo, sa chest mo, sa throat mo, merong immediate relief yan. Pwede ka ring uminom ng lemon juice, sa isang kutsara ng lemon juice, lagay mo yung sa isang baso ng warm water, lagyan mo ng honey, inumin mo to ng 3 to 4 times a day. O kaya pineapple juice, meron kasi itong enzyme na bromelain, nakakaalis dito ng inflammation, antibacterial properties ang pineapple. Mag-chop ka yung fresh pineapple to mag-chop ka na maliliit, na isang tasa na na-chop na pineapple, ilagay mo yan sa 1 cup ng water, i-blender mo, tapos inumin mo yan. Kahit na once a day, inumin mo yung pineapple juice na yan. At magmumug ka sa isang basong tubig na maligamgam, 1/2 na teaspoon ng salt, i-gurgle mo. Nakakatulong ito para matanggal yung plema, maiubo mo, nakaka-reduce ito ng inflammation and pain sa lalamunan, pampatay din yan ng germs. Lagi kang umiinom ng warm water kasi pag umiinom palagi ng tubig, maiwasan na mag-dry yung lalamunan mo para hindi ka ubo ng ubo. At pwedeng tea, pwedeng soup, yan, sinigang na yung maasim-asim, nakakalusin ng mucus yan, madali mong mailabas yung plema. Pwede ka ring mag-humidifier, magkaroon ng moisture sa hangin, tumutulong para malusin yung mucus. Kaya pwede kang yung homemade na humidifier, yung isang bowl, lagyan mo siya ng hot water, tapos maglagay ka dyan ng yung paste towel, ilublog mo dun sa bowl na yon. Tapos hayaan mo lang yan, tapos meron kang ventilador nakatutok dun. At iyan po ay nalagay mo yan sa medyo gitna ng kwarto mo. Yung towel, pag na-absorb nga yung tubig, i-release niya to sa hangin. Nagdadagdag ito ng moisture sa kwarto mo. Iwasan mo lang yung mga sugary food, mga spicy food. Ito'y nakakairita sa lalamunan. At kailan ito, nakakatulog ka mabuti. Pag nakakatulog ka, mabilis kang gumaling at labanan yung infection. Iwasan mo yung mga allergen. Katulad halimbawa, lagi kang nakamask, gano'n, laging malinis yung kamay mo. Yan, tapos iwasan nyo po yung nagpupuyat kayo. Yan ang mga dapat yung gawin kung meron kang face nasal